tayo. Tir-tir. Ito, kakain tayo ng tir-tir. Mula sa kanin na tir-tir. David's David's tir-tir. beef balls, favorite. Ito, may nagbigay lang sa akin. Tir-tir din. Tir-tir din. Dinuguan. Ayan. Thank you so much. Ayan, kain tayo. The best ito with chili garlic. Ay. Ay. Sarap. Ayan ka na naman. Sarap ka na naman, boy. Ay, alam ka naman sabi na, bakit? Bakit mo kinakain ko? Bakit ang lasa? Ayan, o. Ayan, o. Dito ka kumuha ng ano. Ayoko na. Ganyan yan. Pag alam niya gusto ko, ayaw niyang kainin. Ganun ka din. No. Ang laki ng sili nun, no? Shout out guys kay Bernadette and Kay from Hawaii. Shout out sa inyo! Namit namin ang sister mo. Nanggaling dito sa bahay. Galing sa bahay dito. Lagyan namin picture dito. Sabi niya, nanonood daw kayo lagi sa amin. Tapos, sinare mo daw sa kanya. Yeah. Kaya naghahanap siya guys ng ano dito. Bahay. Property. Bahay. Ay, naku, may langaw na naman. Hindi rin siya taga-rito, ano? Hindi rin siya taga-rito. Hindi. Pero yung kapatid daw niya, yung si Bernadette, gusto daw dito maghanap ng ano, lupa, bahay. So, yung namit namin si Linda Villamore. Kasama si ano, Mr. and Mrs. De Jesus. Ang hang ulit. Ang sarap nito kaya sobrang hang. Pero nakaka-addict yung pagkakaanghang niya. Kaya mag-stop. Sabi namin, pag nandito na sila, makakasama namin mamasyal. Kung saan, you know, saan. Hindi rin sila taga dito eh. Kaya naman tuloy silang bumili dito. Maganda dito guys. Happy kami. Ang anghang. Di ba yun ang gusto mo? Ang sarap. Ngayon ang ulam mo, kamusta? Kamusta ulam mo? Sarap nga. Sakit ang lips. Malasa yung ano yan. Yung lasa niya malasa. Kasi nga, yung iba nga mapait, di ba? Yung nga lang sobrang anghang. Tandaan mo pang maglagay. Sarap kasi. Bibili na sana ako nung bumili tayo nito. Bibili na sana ako. Kaya lang, sabi ko, ang dami pa naman. Sabi ko, hindi na muna para may reason akong pumunta to next time. That? In the please.
Mm. Wala akong popular. Nagsasaing na naman ako. Sarap. Ito na naman si Bon. Masarap na naman. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Ano ko? Hindi na, ano na yan. Oo. Tapos na ako. Makain. Ay. Sinabi ko sa'yo, di ba? Sa'yo na yan. I know, pero marami na na yun. Gutom ako. Maaga pa kami kanina, guys. Excuse me. Ay, bilang ko. Kaya. Madilim pa. Yun na yata pinakamadilim na. I don't know if it was the earliest for me, but it was, very madilim pa. Maaga. Mas maaga yan, kasi madilim pa kanina. Nung naglakad kami siya, nagbike na naman. Ako naglakad kami ni Sky. Okay na si Sky, pangalawang araw niya magkasunod, naglakad siya. Hindi siya na membreno. Pero pagka dating sa bahay na yun doon, may malaking aso, na membreno siya. Kasi malakas ang tahol ng aso. Pagkatapos yun, wala na. Lakad na siya. Tapos may nadaanan kaming bahay na nag-stop talaga siya. Katingin doon sa bahay, gano'n. Kala niya bahay natin. Sabi ko, hindi namin bayan, Sky, laki niyan. Nag-stop yan, nag-face sa bahay. Katingin. Pagkatapos kong mag-bike, nag-wait ako. Ako naman nagdilig. Tapos kung ano-ano ginawa ko doon sa garahe. Kaya ginutom ako. Joey Basa. Itatanong siya. Ayaw mo nito. Kain mo na. Tatanong siya kung magkano kaya yung purple rice. I think yung binili kong bag, maliit lang kasi 2 kilos lang yan, parang 200 something pesos. So, maliit lang yung na bag kasi, ako lang naman ang kakain. At saka, hindi ko pa alam kung okay siya. Kasi binibili ko dun sa doon sa California. Binibili ko dun. Product of Korea. Ito, ewan ko, dito yata yan galing. Kaya, sabi ko, tikman mo muna kung okay siya. Okay naman siya. Pero may nabasa ako, mag-ingat daw kasi may mga iba, may mga yung fake na kinulayan lang or something like that. Pero malalaman mo naman pag kinain mo, iba ang texture ng purple rice. Ligat bang tawag doon? Yung makunat, ha? Ligat. Yun. Malalaman mo naman eh. Iba ang texture niya. Hindi ko gaya ng white rice. Napkin nga, please. Anong dessert natin? Meron tayong ice cream bar. Or pulburon. Gusto mo kulay, pulburon. Ice cream bar para matikman ko. Tsaka gas. Ano ba yan? Cinnamon. Ini talangaw Hayaan mo lang. Ano kaya? Nakakabader. Wala na ko meatball. Beef balls. Kung mayroon lang talaga sa Grab, siguro na yung order. O di mag-order kung maramihan. Stock lang. Pwede ma-freezer ko eh. Ito, freezer ko to eh. Kaya lang, malayo. Ayaw ng Grab. Out of delivery area, sabi ng Grab. Eto na guys! Ang lalaki ng Oreo guys.
Pwede mo ring maliliit. Or almost na pa, yung maliliit talaga para parang Oreo McFlurry. Pero gusto ko kasi may nangangat-ngat akong Oreo. Oh, sa'yo na yan. Ito na akin. Sige. Ito ang ating ice cream. Ayan o. Iba talaga ang dito. Yung Nestle cream na ang lasa ng Nestle cream dito. Matigas na? Yeah. Cheers! Ay, sarap. Cheers. Cheers! Cheers mo sila, oh. Cheers! Ano ba kami? Hindi. Creamy ha. Hindi icy. Yeah. Huwag mo na ibalot sa sa foil. Babalot mo pa. Mas madaling alisin eh. Ang kahit na hindi na. Buwan. Hindi man ibibenta. Sarap. Hindi na. Ito na naman ako. Sabihin naman niya. Lahat Hindi lang nga. sa'yo masarap. Hindi nga masarap. Masarap na. Ibang Nestle cream dito na. No? Ibang lasa ng Nestle cream dito. Ako. Mas masarap pa sa McFlurry. Hindi nga. Hindi nga. Friends, oh. Perfect, oh. Pagkakagawa ni Jerlyn, oh. Ay. Dito sana yung mga bata, oh. Nanunuot ang linamnam. Ibang tara. Kasi whipping cream, no? Ginagawa ko doon, Mas masarap ito dun sa ginagawa ko. Whipping, yung heavy whipping cream kasi wala namang lasa yun. Yung iba ginagawa nila isang latang kondensada. Ako parati lang ang lagay ko. Huwag masyado matamis ang gagawin nyo. Masama yun. McFlurry kaya ako nagustuhan dahil kasi hindi siya matamis. Yung sa McDonald's, ha? Mas masarap pa ito eh. Kaya sa McFlurry sa McDonald's. Thank you so much. Thank you. Ah. Kasi itong itong Graham crackers, masarap na to. Yung Oreo, masarap na rin yun dahil may tamis, di ba? Tapos, meron parang ice cream. Pero yung Oreo, yung laman niya, nilalis ko. Kasi, Di ba naka-sandwich yun? May sandwich na puti sa loob. O, depende sa flavor. Meron yung chocolate. Nilalis ko. Sabi ko sa kanya, alis yan para huwag masyado matamis. Mga bata ang gustuhan nila. Yung gawa kong coffee flavor. Ano ba yung langaw na yan? Nakakainis talaga. Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Sarap? Anong gagawin natin? Sarap ito, magpahinga. Pagod ako kanina. Kung wala ka namang gagawin, magpapahinga ka naman.
Bukas pumunta tayo sa bilihan ng, ng kubo. Hinintay tayo. Mag-inquire tayo. Pwede. Di ba? Saan ba yun? Ang magalang daw. Sabi mo, babay-bay mo lang magalang? Magalang na street o magalang? Hindi ko Magalang. makita kung saan eh. Magalang. Yung papunta magalang na magalang. Diyan sa, di ba sa Circle and Lex, yung pagka-right, yung Toyota, yung binili natin. Yun, Doon daw? yung daan na yun, magalang yun. Going to magalang. Ano sabi yun? Doon, dire-diretso lang. Tapos parang may arko yata. O, basta makikita raw natin sa right hand side. Hindi malayo. Hindi. Tapos, ano ba yung restaurant na na sinabi sa akin ni Paring Bert, Pamintuan, Na ano? sa pinsan niya. Matandaan mo yun, yung restaurant na sinasabi Hindi niya. ko matanda na pangalan. Hindi ko rin matandaan ang pangalan. Hindi ko malapit na doon, di tumuloy na tayo doon. Eh, paano natin susunod niya? Natin alam pangalan. Babalikan ko yun, Ang message. message. Asan yung plato mo? Dito ako kumain. Dahil kasi isang ano naman eh. Isang kainan na yung magpaplato pa ako, di dyan ako kumain. Tama. Busog na naman. Ang sarap mo pahinga nito. Kaya tayo tumataba eh. Napagod ako kanina eh. Ga, tubig please. Ano lang? Tama na? Ano yan? Nanansing ka da ah. Thank you, Lord. Amen. Tagal pala ng ano nito. Expiration? Ah, 6 months. 6 months. Madikit lang yung yung Graham crackers. Sa ngipin. May toothbrush naman eh, Correct. Excuse me. Lagay ko muna sa freezer. Sarap. Ang sarap lahat ng kinakain natin, no? Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa biyaya. Kasi ang dapat lang talaga, ma-enjoy natin yung kinakain natin. Habang may panlasa pa tayo. Excuse. Dahil kasi ang sitwasyon ganito. Pag hindi mo ini-enjoy ang pagkain or para bang yung what we call this, para bang yung nililimitahan mo ang pagkain, may side effect yun. Yung bang ayokong kumain, ayokong kainin yan, ayokong kainin to, ayokong Hindi kasi hindi pa naman naka-diet. Special diet Yun for nga. health reasons. Yun nga ang sinasabi ko. Ngayon, ang problema nun, eto. Pag dumating yung oras na wala na tayong panglasa, pag nakita mo ngayon yung pagkain na yun, gusto ng isip mo, ayaw na ng katawan mo. Di ba? Ang mangyayari nun, torture. Nakita mo, ang sarap nung crab, yung ang laki, or ang sarap nung morcon, yung bang ganon, pero ayaw na ng katawan mo. Yun ang mahirap, torture. Pero, yung ngayon, yung sinasabi ko na ini-enjoy mo ang pagkain, kinakain mo yung, paminsan-minsan, kumakain ka nung bawal,
Hindi naman lagi, wag naman yung lagi. Tapos, naisipan mong kumain ng ganon, kainin mo. Ngayon, dumating man yung oras, yung araw, na hindi ka na, wala ng, ayaw na ng katawan mo na kumain. Pagka nakita yung pagkain na yon, o yung isang bakul na, na talabado, ayun, dinaanan ko na, kinain ko na yan. Di ba? Ganun ka lang. Okay na yan, dinaanan ko na yan. Tapos nakita mo, merong doon, may lechon. Nakain ko na yan noon. Ibig sabihin, wala kang torture, di ba? Pero kung hindi mo nakain yung gusto mong kainin, ang mangyayari noon, doon ka kayo magkakaroon ng para bang yung gusto ng isip mo, ayaw na ng katawan mo. Yun, ganun. Kaya ako, yung mensahe na yun, para yun sa mga tao, yung tinitipid ang sarili kahit may pambili. Hindi naman health reason. May tao talagang sobrang tipid, pati sarili tinitipid. Wag. Ibig sabihin, ibigay niyo yung para sa sarili nyo. Lalo na sa pagkain. Kanin yung gusto nyo kainin. Or ewan ko basta sa akin, ako ganun ako. Ewan ko kung pwede kong i-apply sa inyo yun. Basta't ako, ganun ako. Para dumating man yung oras na wala na akong panlasa, at least hindi ako matotorture. Hindi ko sasabihin na, naku, ang sarap no? Gusto ng isip mo pero ayaw na ng katawan mo, yung panlasa mo. Minsan mo. pagka tumatanda na rin, minsan may mga problema na sa paglulun. Kaya mga nakatubo na lang, yung ganon. Gustuhin mo mang kumain, may pambili ka man, hindi pwede kakasya sa tubo ang steak. Diba? Hindi, sad yun, sad. Diba? Ang lungkot nun. Tama siya. Ayaw mong kumain ng steak. May pambili ka. Pag dumating na yung naman yung naka-G-tube ka na, gusto mo mang kumain, may pera kang pambili. Steak. Sige, bumili kang maraming steak. Hindi naman kakasya nga naman sa G-tube yun, yung steak. Pwede, gigilingin. Di ba? Pero hindi mo na malasahan. Wala ka ng panlasa. Hindi na dadaan sa bibig mo eh. Hindi mo rin malalasahan. Kasi, si Mami, di ba? Kasi naka-G-tube ka na. Kahit si Mami, di ba? Lahat na lang. Lahat na lang. Ayaw. Dalhin mo sa restaurant. Pero nung medyo bata-bata pa siya, nung bago sila nung dumating sila sa Amerika, nakain naman niya yung gusto niya. Pero ngayon, anong gusto mong restaurant? Anong gusto mo? Dati gusto niya Vietnamese. Nung unang dating nila, gusto niya Vietnamese. Ngayon po, pa. So gusto niya. Ngayon, di na rin. Kasi nga, dumarating nga sa tao, yung wala ka ng gana eh. Hindi. Kahit yung mga chichirya, dati yun, ay gusto ko yung ganyan. Bibili mo siya. Nung bandang huli, hindi na, ayaw ko na nung gano'n. Bakit? Wala. Parang nagsasawa na, parang wala na talaga. Wala nang gana. Wala nang ganang kumain. Tapos may time din na nagustuhan niyang red ribbon na mamon. Kasi nung minsan, dinalhan siya ni Macjan. Binilhan siya ng red ribbon. Bay, gustuhan niya. Kaya pag nagkikita kami dun sa Seafood City, may red ribbon. Binibili mo? Binibili ko. Alin doon? Ano ba? Ensaymada or mamon? Mamon pala, mamon. May siya. Kaya pag bumili ka ng isang pack, may libre kang isa. Eh, di ba bumibili na din ako ng isang pack? Yung libre ko, binibigay ko sa kanya. So, parang may dalawang libre siya. So, at saka yung isang pack. Sarap siya. Tapos may mga punto kami ng Seafood City na ayaw na rin niya. Ayaw na niya. Sabi ko, bakit ayaw mo na? Ayaw ko na. Yung hindi masarap? Yung In-N-Out, di ba na nasarapan din siya sa In-N-Out? Ngayon, kumakain pa siya paminsan-minsan ng In-N-Out. Di ba? Paminsan-minsan kumakain pa siya ng In-N-Out. Ngayon, nakikita ko sa group chat, nakikita ko si Daddy may picture na kumakain sila ng In-N-Out. Na burger. Yun, gusto niya. Pero dati yung Vietnamese talagang yan pa pala isang bagay na hanggang ngayon gusto pa niya. Thai tea. Basta walang ice, tapos may boba, yun gusto pa niya yun.
Pero dadating ang panahon, din niya na rin yun magugustuhan. Mm-mm. Kaya kailangan, hanggat may gana pa, sige. Mahal man yan, iraos mo. Depende kasi din sa sitwasyon ga. Kasi yung iba naman, because of health reasons, hindi nila makain. Yung gusto nilang kainin, hindi nila makain. I guess yung big difference is yung mga tao, may mga tao talagang tinitipid ang sarili. Matipid. Maraming pera. Pagbukas mo ng bank book o ng bank app sa phone, mandaming pera. Pero tinitipid ang sarili. O kahit hindi naman sa pagkain. May mga kilala ako noon. Alam mo may pera. Dahil kasi wala na silang, kumbaga, mga anak nila, independent na. Sarili na lang binubuhay nila. Tapos nurse sila full-time. Kumbaga, kahit pareho kami ng rate, for example, mas malaki pera nila kasi wala na silang pinapakain. Yung sarili lang nila. Ikaw may mga anak, may mga ganito. Pero hindi makabili ng uniform. Tinitipid ang sarili sa uniform. Ang mga uniform, ang dudugyot na ng itsura. Yung bang alam mo ng lumang-luma. Hindi man sa pag-ano, yung mga uniform ko, hindi inabot ng ganun ka-dugyot. Oo, ikaw pa. Hindi, kumbaga, yun na lang ang gagas. Yun, tinitipid ang sarili. Kahit na hindi sa pagkain. Problema din yun, yung tinitipid mo masyadong sarili mo. Tapos anong pinaglalaanan mo? Kaya naman, Hindi mo, tomorrow is not guaranteed. Kaya naman nakita mo pagka sinabi mong, bibili kong uniform. Bumili kang tatlo. Hindi naman kasi wala naman kasi ako mga damit. Kasi nga, pag sapatos, sige. Kasi, siya naman, yung pang-araw-araw niya kasi, kumbaga, yung panlakad niya, yung uniform, yun ang pang-araw-araw niya ginagamit. Pang-araw ko. Meron mo, tatrabaho ka, syempre, doon ngayon niya yung iniraraos sa uniform. Kaya napakaraming uniform, napakarami. Isang bagay pa, yung sa applicable lang. For example, sa Amerika, applicable sa Amerika. Mayroon din akong kaibigan na ang sasakyan niya, napakaluma. Alam mo yung mga sasakyan, okay lang yung luma, pero yung sa kanya, yung lagi nang nasisiraan. Lagi nang nasisiraan, pwede siyang bumili, may pera siya. Ang lagi niya sinasabi, when I retire, I will buy my dream car. Paano kung hindi ka aabot dun sa... Salamat ako sa Diyos, umabot naman siya dun. Umabot naman siya dun sa... Nag-retire siya. As in yung... Walang problema yung luma. Mga sasakyan namin, nagtagal sa amin. Ang mga sasakyan namin at pinagdaanan, puro nagtagal sa amin, walang problema. Pero yung sa kanya talagang sira-sira na talaga. Sira-sira na. Pero yun ang lagi niya sinasabi, when I retire, I will buy my dream car. Paano kung hindi ka dadating sa panahon na hindi mo in-enjoy? Okay lang, wala kang pera. Pipilit mo ba kung wala kang pera? Wala. Titiisin mo kung anong meron. Pasalamatan mo kung anong meron. Pero siya may pera. Meron gano'n, tinitipid Pero ang sarili. tinitipid talaga niya. Tapos niya na, pag-retire ko, bibili ako. May nagsabi sa kanya, why you gonna buy your dream car now? Because you can afford it. Why don't you enjoy your dream? No. I will buy it when I retire. That's fine kung hindi ka maka-afford ngayon. Pero kung ma-afford mo ngayon, ba't mag-aantay ka ng bukas? Baka hindi na dumating ang bukas. Enjoyin mo na yung mo ngayon, ang buhay mo ngayon. Iba-iba ang mga tao, di ba? Iba-iba. Iba-iba kasi ang likes and dislike ng tao, tsaka iba-iba ng priority. Yan, ganyan ang tao. Nakwento ko na siguro. Sa sobrang kong daldal, hindi ko. Yung kay Grandpa, Calvin, si Calvin, yung kasama ko dati sa trabaho. Hindi pa. Hindi ko pa napakwento. Well, sa mga bagong nating manonood, subscriber. Dati guys, ito true story ha. May kasama ako sa trabaho, puti. Mabait. Tawag namin sa kanya, Grandpa. Kasi, na siya, may edad na siya. Nurse din siya.
Tapos, ewan ko kung may mga anak siya. Hindi ko alam kung may mga anak siya. Parang wala siyang anak, pero meron siyang asawa na masakitin yung asawa niya. Hindi nga lumalabas ng bahay eh. Tapos parang, ewan ko kung anong sakit niya, hindi ko alam. But anyway, kumbaga inaalagaan niya. Naglalakad, nagsasalita, tumatayo. Pero, kumbaga lahat, dependent sa kanya yung, you know, for example, mag-prepare ng food. Tapos siya ang nagtatrabaho. So anyway, magnobyo pa lang kami nun. Isang sakyan niya, Mercedes-Benz. Nagsisigarilyo yun si Grandpa eh. So, pag nag-aantay siya sa akin sa labas, yung susunduin niya ako, si Grandpa, panghapon kasi siya, ako noon palabas, siya naman papasok. So, nag-aabot sila dun sa, nag-uusap-usap sila, naging magkaibigan sila, nagkukwentuhan sila ni Grandpa. Tapos sabi niya, nice car, sabi niya ganon. Pero sabi niya, ako hindi. Sabi niya ganon. Yung binabayad mo, sabi niya, sa kotse mo buwan-buwan, isang buwan, kung magkano man yun, ako, isang taon ko yun nagagamitin. Ano ibig sabihin? Sabi niya, ikaw nagbabayad ka ng buwan-buwan sa kotse mo. Maganda ang kotse mo. Pero ako, lumang kotse lang ako. Bumibili lang ako ng mga used car na yung lumang-luma na patapon na. Binibili daw niya ng $300. Gagamitin daw niya ng, 6 months to a year. Alam mo yung mga sasakyan na talagang lumang-luma na nasira-sira na? Kung may diferensya, inaayos-ayos niya lang, madadrive niya yun, isang taon siya doon, sulit na sa kanya yun. Happy na siya. Ang ginasta niya doon, this was mid-1990s. So, makakabili siya daw ng $250, $300, mahal na daw yun ng $500 na kotse. Kaya ka nakakabili ng gano'n. Ng gano'n, oo. At saka yung talagang, kumbaga patapon na wala na, siya puwera ng mga tao, mga sa junk na, bibili niya yun, aayusin niya, the-drive niya yan ng 6 months to a year. Kumbaga, $500 lang. Hindi yung uutang ka ng sasakyan, kagaya ng karamihan, na every buwan magbabayad ka kung magkano yung monthly mo. Kaya sabi niya, ikaw nagbabayad ka ng buwan-buwan dyan sa Mercedes-Benz mo, pero ako, sabi niya, yung isang buwan mong babayad, ako, isang taon ko na yung perang yun, same amount, isang taon ko na yun idadrive, wala na akong babayaran. Pero bayad na yung Mercedes ko noon eh, di ba? By the time, oo. So, yun, kwento-kwentuhan sila. Ngayon, ito, true story, guys. A sad story, actually. So, ito si Grandpa, he can afford to buy a car. Pero hindi, yung thinking niya, bakit ako, which is, okay naman, tama naman, di ba? Bakit ka, kung okay lang naman sa'yo na hindi maganda ang kotse mo, hindi bago, ba't ka pa magbabayad ng monthly? So, hindi yung priority sa kanya. So, kasi 3 p.m. siya pumapasok. Swing shift. Pagka late siya, medyo late, alam na namin yun, kasi hindi siya ma-absent na tao. Lagi yun. Nagka-aberya sa kotse pag na-late. Pagka na-late siya, alam mong na-aberya siya. Either nasa bahay pa nila, ayaw mag-start ang kotse, or minsan, ilang beses nangyari na, may dadaan, Grandpa will be late. How'd you know? I passed by on the freeway, ayaw naman niyang sumakay sa akin. Ayun, nandun siya sa gilid ng freeway, inaayos niya yung kotse niya. So, ganun, ilang beses yun nangyayari. Na may madadaanan siya, i-offer siya, Grandpa, come on, no? Kasi kakailanganin naman niya i-drive pa uwi, kaya inaayos-ayos niya yung kotse niya pagka naaberya. So, ganun lagi. So, pag na-late si Grandpa, no worries, alam mong dadating siya. Kasi, nangyayari nga ganun, nagkakaaberya. So, alam mong dadating siya. One time, duty ako, guys. Wala pa si Grandpa. At that time, ang trabaho sa nursing home. So, mga LVN, pagka sasabihin dun sa staffing, namin, sa boss namin, sa staffing, o kung wala na yun siya, si Fran, sasabihin sa RN on duty, wala pa si Grandpa. Sabi namin, medyo matagal ngayon kawawa naman si Grandpa. Hindi nyo ba nadaanan si Grandpa sa freeway? Sa daan, wala naman daw. Medyo matagal ang pagkalate ni Grandpa eh. So, tinawagan na doon sa bahay nila. Di ba? Uso cellphone dati. Tinawagan sa bahay nila. Sumagot yung asawa niya. Sabi niya, hindi.
tinawagan sa bahay niya, hindi sumasagot. Eh sabi, may sakit yung asawa niya, ni baka hindi nag-answer, nakaka-answer ng phone or whatever. Wala talaga, hindi sumagot. Alam niyo guys, ang nangyari. Si Grandpa, ang nangyari pala, nalaman namin later on, through his wife, na kinuwento sa amin ng boss namin kasi nakausap ng yung employer namin, yung may-ari ng nursing home, kinausap niya yung wife, tapos ibinalitan niya sa amin. Ang sad na nangyari, nung tanghali na yun, kasi 3 PM pasok niya, si Grandpa, inaayos niya yung kotse niya. Doon siya sa ilalim ng kotse. Nakaano doon sa jack, at saka mga, kung ano pa yung pinatungan niya ng kotse niya para maitaas niya, kasi nandun siya sa ilalim. Nung tanghali daw, sabi ng asawa niya, yung magla-lunch na, lumabas daw ang asawa niya. Kumain ka na, sabi niya, maya-maya papasok ka na, sabi niya, ay, sasakyan niya, inaayos pa niya ang kotse niya. Sige, mauna ka na, sabi niya, inaayos ko pa. Ang sunod na labas ng asawa niya, kasi hindi pumasok sa loob ng bahay si Grandpa. Guys, pag labas ulit ng asawa niya, na kung ano man nangyari, yung jack, bumagsak yung kotse, guys, kay Grandpa. Tapos na-stuck na siya doon. By the time nakalabas yung niya, wala na, tumawag ng 911 ng asawa niya. Hindi na na-save si Grandpa, guys. Hindi Rest na in peace. Oo, may hira. Napakabait nung si Grandpa. Mabait siya sa akin kasi kumbaga parang lolo mo na siya. Kaya lang amoy sigarilyo si Grandpa, grabe manigarilyo. Pero mabait si Grandpa. Yeah. Alam mo guys, namatay. Na ano siya, kaya mga tao, sabi tuloy ng mga tao, naku si Grandpa kasi yan, yung binibili yung mga sasakyan sira-sira. Kung kaya naman niyang bumili at mag-monthly, kumbaga, yun ang naging priority. Hindi, yun ang naging reason kung bakit na-aksidente siya na yung sasakyan sa kanya, guys. Hindi, kasi nga, priority niya yung mga ganong kotse, ang gusto niyang... Kasi nga, which, it makes sense. It makes sense. Imagine, ikaw, parang nga naman, may maganda ka kotse, pero buwan-buwan kang gumagamit, nagbabayad siya. Hindi, wala siyang car payment, kumbaga. Ang sad pa doon, yung asawa niya was very dependent on him. Tapos, mawala si Grandpa. Nauna pa siya sa asawa niyang may sakit. Yun guys ang balita. Well, things could happen. Hindi naman ibig sabihin na hindi yung mangyayari kung bago ang kotse niya. Hindi natin alam ang buhay. Kaya lang, siyempre, mga tao, mga haka-haka, mga gano'n ang sinasabi. Para bang yun pang naging dahilan na nawala siya sa mundo ng maaga. Hindi naman siya napakatanda, kaya lang siya ang pinakamatanda sa aming lahat. Kaya ang tawag ng tao sa kanya, Grandpa. Mabait siya. Ay, hindi pala siya ang pinakamatanda. Ang pinakamatanda pala si Doris. Love ko ni Doris. Guys, i-search nyo yung artista na si Bobby Jose. H-O-S-E-A. Hindi na siya active ngayon, pero dati marami siyang commercials. Tapos siya ang gumanap na O.J. Simpson sa isang parang telenovela sa TV. O.J. Simpson siya, siya. Ang nanay niya, si Doris, kasama ko sa trabaho. Tapos, nung nag-meet sila, naku-vibe sila ni Doris. Gustong-gusto ko nun eh. Oo. Si Doris, mas matanda pa kay Grandpa ng Dihamak. Tapos, minsan may nag-ano sila, guys, sad story yun. So, ito naman masayang storya. Nag-ano sila, guys, may pinag-anuhan sila tungkol sa pasyente or something. Basta may pinag-diskusyonan silang dalawa. Tapos, ito si Doris kasi, may pagkano yan, matapang, sabi niya. Mataray. Pero pagka-love ka niya talaga. Kaya love niya si Louie Boy. Tapos sabi ni Doris, nawala na yung respeto ko sa iyo, Grandpa, sabi niya gano'n. Nawala na yung respeto ko sa iyo, ganyan, mali, nag-aaway sila. Di ba gano'n ang mga tagaron, mga puti, itim, gano'n sila po, daldalan lang. Walang sakitan, pero maboka sila. Verbal talaga sinasabi nila. Kumbaga, sila, kung anong nasa isip at puso lang sasabihin nila. Sabi niya, wala yung respeto ko sa iyo, ganyan. Nag-aaway sila ni Grandpa. Tapos sabi ni Grandpa, sabi niya, nawala ang respeto. Ako rin, nawala yung respeto ko sa iyo.
Sabi niya gano'n, sabi pala ni Doris, parang something to the effect na walang respeto ko sa'yo, hindi ka, kumbaga ko sa Tagalog pa, matanda ka, walang Pinagkatandaan. o kumbaga, sabi ni Puran, anong matanda? Mas matanda ka pa sa akin. No, sabi niya, mas matanda ka pa sa akin, alisin mo yung wig mo at saka yung postiso. Alisin mo yung wig mo at saka postiso mo. Tingnan natin kung sino matanda sa atin. Nakawig na kasi yun siya. Pero ang ganda ng wig niya. Alam mo yung mga wig ng mga itim? Ganda lagi ng book niya. Iba-ibang wig. Tapos may mga curls. Ang ganda. Mabait yun si Doris. Nung kasal namin, guys, ang kasal namin kasi, maliit lang na kasal. At saka yung boss ko nandun, yung mga ninang-ninong, yun lang, maliit lang. Ni pamilya ko nga wala eh. Kasi wala pa yung sa American nanay, tatay ko that time. Wala pa yung kapatid ko that time. Puro lang side ng pamilya niya. Yun, anak, parang yun, naging sister ko yung anak, yung kapatid ni Percy, si Portia. Tapos yung pinsan niya, si Chon. Wala, pamilya lang, at saka maliit lang. Piling-pili lang, dahil kasi maliit lang na kasal. Ito ngayon si Doris, hindi ko naman siya in-invite, dahil kasi nga piling-pili. But we are very good friends, guys. Pero alam niya, ikakasal ako, kaya lang, tapos, so maliit lang yung kasal namin, dalawa. At saka yung pera namin kasi, pinagsama namin, bumili kami ng bahay, yung first house namin. Kaya yung kasal namin, kasi sabi, mapabongga kang kasal or gusto mo tayo, titingin tayo ng bahay. Sabi ko, kahit sa Vegas nga lang, sabi ko gano'n, okay lang yun, yung sa Vegas lang. Pero sabi niya, ikaw, yun, kaya kasal namin, very, very, very simple. Very, very small. Kasi, bumili kaming dalawa ng bahay. Ito ngayon ang Doris, guys. Yung nanay ni Bobby Jose, na artista. Kumakain ako, sa trabaho. Bigla na lang may gumanong sa mukha ko. Nagulat ako. Binato niya ako, guys, ng tuwalya. May isang malaki siyang bag. Gift bag na puno ng, yung yung his and hers na tuwalya, na from tuwalya, hand towel, face towel, kompleto. Binato niya sa akin. Sabi niya, nagpakasal ka na, hindi ka nang invite? Binato niya sa akin. Mabait yung si Doris. Vibe silang dalawa. Tsaka sayawan, Christmas party namin, hindi naman ako marunong sumayaw. Siya marunong sumayaw. Sila ni Doris ang nagsayawan, tapos masaya. Kaya, pati dun si Doris, nasad siya nung namatay si Grandpa. Kasi yung away nila, hindi naman away na, ganun naman ang mga puti at itim eh. Yung away na hindi nagtatanim ng galit. Kumbaga, ito ang pinag-awayan natin, blah, 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 blah. Tapos na. Hindi nga gaya ng Pinoy na nagtatanim ng galit, tapos uungkatin yung kahapon pa, tapos na. Sila, pagkatapos nun, wala na. Tapos na, kumbaga tapos na. Nasabi niya na yung gusto niyo sabihin, nasabi na rin ni Grandpa, tapos na. After that, they work again. Tawanan ulit. Yung gano'n sila. Anyway, naalala ko lang guys ang mga yung we learn from our own experiences. Yes. We learn from our own mistakes. And we also learn from others' experiences na nakikita natin, no? Narinig natin. True. Natututo din tayo doon. True. Yun nga lang, manood ka ng movie, natututo ka ba? Di ba may natutunan ka? O nagbasa ka ng istorya, ng libro, may natutunan ka. Di ba? Yun lang yun. Ay, ang kadaldalang ko na naman. Ay, halika na! Regards ulit ha. Hello ulit ha. Kay Bernadette and Cabe from Hawaii. Andito yung kapatid nyo si Erlinda. Sabi niya, kayo daw ang nagsabi sa kanya kung na manood sa vlog namin. Thank you so much. Thank you so much. Hopefully makakita siya ng gusto niyang lupa. Kasi sabi ni Erlinda na kayong dalawa raw. Oo, gusto niyo daw bumili dito kayo. Dito na kayo. Kaya dito na kayo talaga dito na kayo humanap. Hindi sila taga rito eh. Talagang highly recommended. Itong lugar. Yun nga guys, sabi nga namin, kung hindi tayo happy, pwede natin ito ipagbentang bahay. Kasi can you imagine the rest of our life? Tapos hindi kami happy dito, tapos titiisin namin kasi ito na, no turning back. Paano yun? Every day of your life, you wake up, you're not happy where you are. You're not happy with the house. You're not happy with the place. Ay,
Sinabi ko naman, kaya kami nang una ngayon, hindi na kami nagtatanungan. Dati lagi kami nagtatanungan. Sabi namin, di ba, na, okay ka ba dito? Happy ka ba dito? Kasi, you know, it will be a lot of work, pero it's doable. It's walang problema. Hindi namin to gusto. Andyan, si Maring Wen, si Mrs. De Jesus. They build and sell. They have realty na na kumpanya. Nagbebenta sila ng mga bahay. Either silang gumawa or iba ang gumawa, bibenta nila. O di iwan namin to, pabenta namin sa kanila. Sa Rojas, pwede kami magtayo ng bahay. Meron kaming lupa. Pwede kaming bumalik ng Amerika. Citizen naman kami. 700 square meters yun sa Rojas. Ito 240 lang ito. Plus yung empty lot na nabili na 360. 360. O di doble pa pala. Doble. Ang laki pala. Yung lupa doon? Malaki din pala. 700 yun eh. 700 square meters yun eh. So anyway, may solusyon. Pero, bakit hindi namin ginagawa? Because we are happy here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi yun ang sinabi ko sa kanya. Oo, malaki ang agwat namin. Oo, he's older than me. Pero, ang buhay hindi natin alam. Bata ka, matanda mo, alam mo hanggang saan ka lang, di ba? Kaya, bakit natin titiisin? Kung hindi tayo happy dito, let's go somewhere. Punta tayo sa ibang city, sa ibang lugar. Yeah. Balik ng Amerika. Pero no, we want to stay here. That's what we want. Siguro ang makakapagpaalis lang sa akin dito, yung sinasabi mo lagi, pag nanalo ako ng loto, na hindi ka naman mananalo dahil hindi naman tayo bumibili. Babuti pa doon sa Amerika, bumibili siya doon paminsan-minsan, bumibili siya. Kaya ano nga malay mo, sabi ko sa iyo, pag lahat yan, kaloob ng Panginoon yan, pagka minsan gagawa ng paraan yun para makabili ko ng loto, yung number tatama, yung ganon. Diba? Questionable daw ang loto din sa Pilipinas. Ayun pa sa... Question na kita siya sa balita, guys. So anyway, ang only reason siguro na alis ako sa bahay na to, for example, yung sinasabi mo, pinagkaloob sa'yo, nanalo ka ng loto. Kung ano man, whatever. Tapos nagpagawa ka ng another bahay na mas gusto kong itsura, mas okay naman ang lugar. Mag-i-start ka ulit. Magsa-start ka ulit. Kung ano gusto mo. Yun. Tapos, you know, yung gusto mo dito, at saka gusto mo pang i-improve, i-apply mo doon sa bago mong binibuild, yun, maybe I'll do that. Yeah. Pero yung walang reason na aalis ako, I'm happy here. Pasensya na kayo libre namang mangarap Libre lang, free. Yeah. Kaya pagpasensyahan nyo na kami. At saka, daydreaming. Dito, syudad. Kasi hindi ako pwede hindi yung malayo sa syudad. Yung iba, di ba, gusto yung tahimik doon sa farm, doon Ako. Hindi ako pwede sa ganyan. Hindi ako pwede sa ganyan. Parang okay lang ako, pero gusto ko yung main muna tirahan. Gusto ko sa syudad. Ito syudad. Andiyan lang paglabas mo sa, paglabas mo lang dyan sa labasan, ang mga mall na, left and right. Punta ka doon sa kabila, Telebastagan, SM, punta ka doon, SM Clark, punta ka dito, Marquee. Pagka kasi yung mga ganun, mga farm, magkakaroon ka lang ng problema ron dahil kasi isipin mo lahat yung yung safety mo. Ayun pa. Di ba? Nasa farm kang ganun. Hindi mo alam kung may papasok sa iyo ron, hayop, tao, di ba? Yun ang kinatatakutan ko doon. Mamumroblema lang ako pag gagawin. Hindi, at saka yung aalagaan mo yun. Ayoko. Otherwise, kung ang farm mo, gagasta ka lang ng gagasta. Kung hindi mo yun aalagaan, lalabas ang pera. So, ayun guys, ang balita. Okay. Yun lang ating mga kwento for today. Buti na lang. Kasi ang tawag dito, natapos yung kwento natin. Bakit? Ha? Bakit? Pero may sumesenyas pa. Huwag na muna tayo minto. Hindi, sabi niya lang, sinyas niya. Sabi? Sabi niya. Ayun, unang-una talaga sa Panginoon Diyos, God first. At lagi lang tayong mag-iingat at samahan na natin ang dasal palagi. Yung pagtawag sa Kanya, pag-praise sa Kanya,
Ipipray siya lagi, ganon. At saka magpasalamat, hindi lang lagi hingi. Oo, tsaka wag puro problema. Anything na nangyari sa buhay nyo, sa pang-araw-araw nyo, yun, pasalamatan nyo lang siya. Yun lang naman ang kailangan eh. Yun na lang, gumising ka sa umaga. Yun lang, paggising mo sa umaga, oh my God. Napakalaking blessing. Yung paggising mo tapos malakas ka, wala kang nararamdaman, you know, thank you Lord. Thank At saka you sa may Lord. mga nararamdaman, hang in there. Keep praying. Yes, oo. Yung ano, yung Keep praying. yung may mga ano, yung mga Wag wag mawalan ng pag-asa. Oo. Just pray, believe, have faith. Kasi kung minsan Nandyan lang siya. He's in control. God There is you go. in control. Kasi Kaya- minsan pag may nararamdaman ka, ano kaya, yung parang nawawala yung ano mo, tiwala mo, para bang No. you want to give up. No, what? But no, don't, What? don't give up. Don't give up. Mm. Kahit ano man yung nararamdaman mo, kahit anong pakalala yun. Mm-mm. At saka, yung lagi nagpapa-spa, I will not mention your name. Yung special mo na spa, blood spa. Ano ha, ingat ka dyan. Oo. Ingat ka. Namimiss ka namin. Mm. At lagi kayong kasama sa aming dasal, aming panalangin. Mm-mm. At saka yung iba pa na nagme-message na may mga karamdaman. Pero gustong-gusto niya na na umuwi. Kaya nga lang dahil kasi nga yung Ay, wag muna ngayon. Wag muna ngayon. tapusin mo lang yan. Pag matapos na. Makakaraos din niya. At saka Makakaraos wag ka mo rin dyan. isipin matagal. Oo. Dahil kasi, Basta isipin mo, nandito kami lagi. sabi nga, God is in control. Sabi mo nga, di ba, God is in control. O, kahit ano pa yung sinasabi nila na time frame, God is in control. So, Basta nandito kami lagi para sa iyo, sa inyong lahat. Kaya wala na akong masasabi, wala na siyang masasabi, kundi we love you all. Bye-bye. Mwah. 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 Oh, ayan. Thank you so much sa inyong lahat. thank you guys.